Out. Tune in on Saturdays 12 noon. Pasquale presents. And Piliin mo ang Pilipinas. Kayo po ay nakikinig dito sa Radyo Tagumpay sa Triple H 100.1 FM. At ito po ang bahagi ng ating programa na magkakaroon po tayo ng panauhin para makapanayam natin siya dito sa ating programa. Medyo napaaga dahil excited po kami. So, magandang gabi sa iyo, Felino. hello, magandang gabi po. Hello, Eri. Hello. Ano ba? Teka, yung glasses ko. Papakilala ko ang ating nasa panel, si Eri Rivera, si Gracie ng Maitia, at si Andrew naman all the way sa Canberra. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. At Salamat ako. for the interview. Oo, maraming salamat din sa pagbigay mo ng panahon. At dahil tayo nag-excited, hindi natin siya nabigyan ng ng magandang intro. Pero alam naman na po natin na si Felino ay yung kilala na siya dito sa ating komunidad. Dahil napakarami na po niyang nagawang mga pelikula at nasa stage din po siya minsan. At minsan nga ay sumali din siya sa Marcos and Michelle show. O yung kanyang funny side doon, di ba? Tama, enjoy ako yun. Yung Oo. talagang Kailangan ulitin yun eh. Kaya nga, more comedy for me, I think. Oo, maganda nga. At saka siya po ay nagsusulat at nagdidirect din. At ang kanyang mga pelikula ay nasasali sa mga international film festivals, wika nga. So, ayan, ang pag-uusapan natin ngayon, ang kanyang bagong wika nga project na ilalabas sa as YouTube series, ang The Trumpet Player. Kasi ako napanood kong The Elephant Man. Di ba? Napanood ko yon, pinanood ka Okay. namin doon. So, looking forward na mapanood ko uli ang Trumpet Player na nandoon ka. Pero ngayon, dahil may mga bago tayo mga tagapakinig na pwede din lang na-miss yung previous na interview, pakibigyan mo naman ng napaka-iksi o kaunting impormasyon tungkol sa iyo ang ating mga tagapakinig. Opo. So ako po si Felino Dolioso. Pinanganak po ako sa Pilipinas, laki sa Maynila, Makati. Bicol po, Bicolano po ang mga Batiin mo sila sa yung sa Bicol. nanay ko. Batiin mo sila sa Bicol. Marunong ka ba mag-Bicol? Hindi po. Tagalog lang ako eh. Pero Manileno na kasi. Sorry Bicolano. Sabi niya, wala naman yun sa script Sorry. Wala yun sa script eh. Yun po ang probinsya ko. So, pero dito na ako lumaki sa Australia. Dito Ilan na ako taong ka nun? natapos Ilan taong? mag-aral. Ilan Oh. taong ka nung nagpunta kayo dito? Bata pa po ako doon. Siguro under 12 ako noon eh. Okay. At saka maganda yung ganyan na hindi nawala ang wika. Yeah, ang Tagalog Oo, niya. ang Tagalog niya. Mataginting pa rin, wika nga. Bumalik yung Tagalog ko. Bumalik. Oo. Kasi Nakalimutan maganda ko sa high school. talaga. Ako kasi Oo. English. Kaya mga bata, mga anak mo o pamangkin mo, sana ay na-pick up din nila ang Tagalog. Di ba? Opo. Kasi yun, pag hinanap mo yung Tagalog, talagang babalik. Oo. Kasi nandiyan na eh. Oo. Kasi kulang lang sa practice ng pagtagalog Oo. kasi. Pero Gigisingin mo na lang uli siya. Yes. di ba? Oo, gigisingin na lang. Tama. Katok ka, gising. Yeah. Okay. Thank you. So ngayon po may bago kayong yun nga palabas. So bago po natin pag-usapan ang The Trumpet Player, so pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung mga films na involved po kayo, na bigyan niyo po kami ng brief information about it, at kung may mga awards po ba kayong nakuha sa mga ito? Okay. So, mga examples ng mga projects na nagawa ko. Andrew is playing the trumpet player Yeah. music. Oh, Actually, okay. I watched as well. So, Thank you, Andrew. So yeah, ang mga past na projects ko, pelikula, In Heaven, They Sing Karaoke. Ano yun? Oh, nice. Very, very close to my heart. I wrote a play, and then that film is based on the play. Wow. Survive or Die,
naka-receive yun ng several nomination po sa mga film awards, international film festivals. Wow. Echo 8, action film yan. May ano na already, film awards na. Tapos Adventures of a Happy Homeless Man, yun, Yeah, comedy I po watched yun. that too. Oo, napanood Yeah, ko yun. that's a Oo. comedy, mockumentary. At saka last, yung lately, Sushi No, which is like a horror film. Hindi ko pa yun napanood. Very Oo. popular in film festivals. Naka-receive na yan ng lots of best like film Hindi mo naman categories. binanggit ang Elephant Man dahil pinunta Seeing the Elephant, yes. Opo, Seeing the Elephant, Seeing the Elephant, oo, sorry. very, very moving film. Pwede po bang i-send niyo po doon sa group chat natin yung mga yan para po mapanood ko rin? Oo nga. Oh, sige. Nasa ano yan? Yung mga samples nasa Felino Dolioso YouTube channel. Okay po. Ayan. So, Okay. titignan Meron na natin pong konting yan. promotion na yan. Yes. And Oo, mukhang ang panonood natin dami. yan. Tama. Mukhang ang dami na nga talagang mga Oo awards. nga, oo. Saka talaga naman isa talagang masabi natin na isang world class po na Filipino talent po Yes. kayo. Yes. So, yun nga, at mainstream, hindi lang talagang independent. Oo. So, kaya nga, ang aking pong susunod na katanungan, by the way, ako nga po pala si Gracie, kasi hindi ko na po kilala kanina. Oo, kilala ko. Sorry, Gracie. Gracie. Opo, hindi kasi sinundan ko din yung inyong Hindi kasi YouTube. nga, na ano And, tayo, na-excite. Yes, opo. Actually, talagang kahit nung nakaraang interview natin si Sir Felino, talaga namang lagi nating inaabangan yung kanyang mga susunod na mga proyekto. Oo But nga. anyway, sa dami ng inyong mga naging awards, mga work of art, ika nga, ano po ba yung pinakamalapit sa puso nyo na talagang, kumbaga hanggang ngayon, masabi nyo na, ito, pinaka-proudest ko na ginawa ito? Alam mo, wala akong favoritism sa yung mga awards. Lahat sila favorite ko. Lahat, talaga, sa tingin ko, naswerte nga lang ko. Hindi ba naswerte, pero grateful ako dahil to be involved yung sa mga projects na yun, naka-receive ng mga awards. So, wala, inisip ko to dahil wala talaga akong na special place. Pero sana, yung mga independent films na nagawa ko, yung mga less known, Adventures of a Happy Homeless Man. Sa tingin ko, yun, very special to me. In Heaven They Sing Karaoke. Sana we can see more of that down the track. It's only had, siguro mga 2 screening. Tsaka, yung mga awards nominations, really bonus lang yun. Yes. Tama. So anyway, ang tanong ko naman, ano ba ang nai-enjoy mo the most sa bilang aktor ka, na bilang director ka? Ano ang talagang nagpapaligaya sa iyo? Bilang aktor, bilang director. So kung kasi po ako, yung actor talaga, yun ang first love ko sa creative. Ang talagang gusto ko sa acting is yung para bang yung characterization yung kasi ang acting talaga, you have to be a little bit of yourself, dadagdagan mo lang ng imagination, pero yung dapat diyan yung sa inside ikaw yun yung sarili mo. So pag nagawa mo yung isang character, talagang yung pagka blossom doon, talagang enjoyable experience. Sa directing naman po, bago ako sa directing, kasi yun ang next progression ko yata, acting to directing. And then, I like yung ang scenes nagwo-work together, when pag nagtatrabaho with actors, and then seeing yung para bang seeing something good at in their work, yung nagko-connect sila, yung sa connection ang important sa acting, I think. Kasi ang binibase ko sa acting ko is more about really on the connection, on the heart. Yeah. At masasabi ko, dahil sa mga napanood ko sa iyo, talagang pag yung character nandun ka, nawawala talaga si Felino. Kung ano yung character mo, yung talagang buhay na buhay talaga Kitang-kita mo. Oo. Yun po ang talagang masarap na experience. Magaling. Oo, grateful ako doon. Oo nga. So ngayon po, dahil na-enjoy nyo po yung pagiging actor nyo at yung talent nyo is nasa-showcase nyo po talaga. So matanong ko naman po, kung ano naman ang mga challenges na inyong naranasan
pero na-overcome niyo po? Challenges ko. Kasi sa acting talaga dapat may patience ka. Maraming main challenge ng acting industries is yung in between the jobs. May trabaho ka as an actor, project, film, theater, tapos could be mga months, sometimes a year or so bago may trabaho ka acting. So maraming actors na nag-give up in between kasi kala nila tapos na. Pero Opo. really patience lang 'yan. Kaya yun ang challenges, yun ang tsaka isa pa is yung kasi medyo shy ako sa in real life. So some part of acting is you have to sometimes network in parties, ganon. Hindi ako masyadong nahihiya ako kaya tumatahimik lang ako. Yun ang challenge sa akin. Oo. Kasi gusto ko yung talaga In pag nasa character, trabaho ako, nag-a-acting ako, yun na. ayun. Otherwise, Yung mga creatives po yata, Nagro-roleplay na generally siya. ganun no? Oo. Meron Oo. talaga silang time for themselves. Parang nag-internalize. Oo, yun nga ang nabalitaan ko na para talagang you let them something creative out, pero in real life sila yung tahimik ba? Tahimik. Oo. So yung nabanggit mo na yan na isa sa challenge, totoo yan dahil may mga kakilala kami o kaibigan na nasa Broadway sila, no? So in between shows, they're waiting on tables. So kahit na anong trabaho man lang dyan kasi for the love of their craft. Yes. Kasi Tama. kung kukuha sila ng permanent 9 to 5 jobs, hindi pwede. Yeah, Dahil on call ka for audition, on call ka for Rehearsals. rehearsals, mga ganyan. So, they don't mind kung ano man yung kanilang wika nga ay pinagkakakitaan para makabayad ng bills, no? And the Oo. same for sa LA, yung mga actors dyan. Oo, aminado nila, sinasabi nila yun, na in between films, bukod na nga dun sa sobrang ng laki ng mga nabayad na, no? Yung mga mega, Mga millions Hollywood talaga. talaga. Yun, Oo. hindi nila problema yun. Yes, Pero karamihan ng nasa creative wika nga, yun ang kanilang ginagawa na in between ng films, in between ng mga stage shows, ganyan. Tama. Makikita mo sila, oo. Kailangan talaga kung may responsibilities ka, prepare ka na magtrabaho na iba sa sa chosen field mo. Pero maghanap ka rin ng trabaho na enjoy mo. So syempre, Yes. yun ang challenge sa mga creative people. Lahat naman ng Kaya nga creative. it's really talagang about passion. Oo. Kaya Oo. tamang-tama naman sa susunod na question ko. Ayun, Kasi sige. I think tayo po'y pag-usapan natin ang inyong pinakabagong proyekto, ang The Trumpet Player. And isa ako sa mga, kasi nasa grupo na parang pinakita or parang nagka-preview before pa ma-launch, no? So, maaari po nating malaman kung ano po ba ang tungkol dito sa film na to at saka ano ang nag-inspire sa inyo bilang yung film concept niya at saka paano nyo finilm and how long po ba yung pagproseso sa paggawa ng ganitong klaseng film and syempre ano ang inyong role sa film? Okay. So ang trumpet player, yan, about a person na in who's reached a crossroads ba. So he's now deciding kung tama ba yung ginagawa niyang trabaho, yung ba ang the right job for him. Para bang midlife. Yes. Kung para for Sanga-sangang this. daan. Oo. Dalawang Crossroad. nasa biglang naging dalawa. Tinatanong niya kung nasa tamang daan ba siya. So ang trumpet player, it took siguro over 1 year to film kasi ako tsaka si Ferry Lai, he's the cinematographer, very fantastic cinematographer. We wanted to work together. So pero pareho kami may ibang trabaho, tapos may ibang commitments. So ang filming namin ginawa namin pag at nights, weekends, kung kailan kami Available. free time. Talaga to make the project work. Kaya it took over a year. Yung inspiration ko naman sa trumpet player, initially nung nag-isip ako ng concept, nagsusulat ako, I wanted to explore yung subject about being comfortable being alone in a place
where it seems like you're the outsider. So from an introverted point of view ba ang angle niya. So it grew from there. So dinagdagan namin ng different things, but initially I wanted to explore what it's like to solitude. Solitude is the subject. Yes. And sa Ano music pa ba? pa lang po, di ba? Yung intro pa lang ng music. Maganda talaga na. namang Oo. Talagang, nakakaano na. Oo nga. Something to look forward. oo, tama. Oh, salamat. So, Felino, ito ay magiging sa YouTube, no, series. Pero bago yan napunta sa YouTube, napalabas ba yan sa big screen? Hindi po, talagang, Hindi. Talagang Oh. pang talaga Series yan. ba? opo, Ginawa sa YouTube YouTube. to. Mm-mm. Oo, Okay. kasi pinag-usapan namin to ni Perry. So, either gagawin namin ng film, independent feature, pero undecide namin web series muna. Tingnan natin yung okay. series and tingnan natin kung Oo. ano bang mga reaction. Oo. Kaya so it's November this month na. We're hopefully by mid-November we release the first episode. So sa Oh, YouTube. maganda. Ayan, no, Abangan excited natin. Kasi na yung mga tayo. nakita natin yung mga stories at Kaya- mga So, Oo. mhm. So, yung At mga the- ganyang klase bang pagre-release, meron bang particular awards for that type of Alam niyo po, hindi pa namin kasi pinocus lang namin yung to releases. Sa balita ko, we can enter it into festivals, web series to receive awards. But Baka really, mag-Grammy pa yan, di ba? ay, hindi naman siguro. Talaga. Oo. So matanong ko po dito sa bagong series po na ginagawa ninyo, may mga Pilipino po ba? Meron. Ano pong role nila at paano pong audition ang ginawa nila para pumapasama sila dito sa series na ginagawa ninyo? Para makasali ka rin eh. Oo Di nga, sa kasi po, susunod, ano- oo. Yung pala next time. Oo nga. Actually po, to tell you honestly, dati po naging talent ako ng isang sa Pilipinas. Pilipinas, Sa Okay. Major network. Diba? isang network na naging talent ako, Tagayari. Alam niyo na 'yon. Kasama ko doon si Michael V. Ayun. Hindi ko dito na ako lumaki. Pero Mm-mm. ngayon na alam ko, season 2 maybe. Very Malay talented. nyo. Opo, At kung very kailangan mo talented. ng kailangan mo ng senior na babae. Oo. Opo. 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 At, diba? at nanay At- or ate, ayan, Tama, sa Ate Gracie. Mukhang nag-ano na tayo. Oo. At least, di ba, Pag-audition. at saka mahirap din po maghanap talaga ng talent na aakma doon sa role na Oo ipapagawa. naman, oo. So, malay nyo po, isa sa amin is doon sa akma doon sa isang role na gagawin. At isang karangalan na maging Oo, makasama ang tama. isang Actually, Filipino. it is something na passionate ka rin dapat. Yes. Yun ang number one kasi okay, naging passionate ako sa radyo dahil ang passion ko is highlighting achievers katulad mo. Okay, tama. Yun ang passion ko. Pero meron in the past, nung nasa high school kami, meron din kami mga stage play na My Fair Lady, mga ganyan. Yes, opo. And also, nabigyan din naman ako ng counting papel ni Jules Orculio. Naalala ko yun. May ginawa kayong play. Oo, yung 65 na reading, no? Ang bali anak ko dyan ay si napakaganda si Rizal Gagawanan. Very talented. Tama. Oo, Yes. Nasa acting pa din. Yes. So, at the back of my mind, pag nag-retire na ako sa radyo, baka pwede kung na Oo nga. extra, tagapunas nga. ng Pwede. Malay nyo dyan ka pa ma-discover, di ba? tagapunas ng lamesa. Ang galing ko Bakit magpunas hindi? ng lamesa, di ba? Oo. Tama. Anyway, that's just an aside, wika nga. Okay. So yung dalawa? Oo. Magaling si Sophia o Sophie. Na ko yun, we worked together in Cabezang Tales. Oo, napanood ko yan. Oo. So she played the girl, and then yung brother niya, yung kapatid niya, kasi naghahanap kami ng under 10 na boy in the series. So kinausap ko yung magulang ni Sophia at si Arian. So ayun, eto, magaling sila. Talagang Marunong ba mag-Tagalog? English, pero Taglish?
Taglish. Pero Okay na din yun. improvisation si Arian, yung bata, magaling. Yun, talaga Ayun. naman, no? I think, Makikita natin na Oo. mga bagong sibol Mga na bagong talents. sibol na talent. Alam mo, dahil Oo. marami na tayong mga kabataan na dumating na maaring hindi napanood ang Kabesang Tales, dapat natin uli yan. Tama, opo, maganda Entablado yan. uli na. I-remake natin. Ganda yan, oo. Kausapin niyo po Nakasama yung kami. mga producers. Oo, Hindi ako. kakausapin. Sila ang nagde-decide noon. Oo, di ba? Maganda yun eh. Oo. Ayun, pero napakaganda nga po na nasabi niyo na yun nga mga kabataan naman yung parang nabigyan din ng pagkakataon na makasama. So ang aking pong susunod na katanungan naman, ano ang inyong ma-advise? So mabiging payo sa mga, yun nga, yung mga bata na, meron talaga silang mga talent na ganyan sa pag-perform at sa yun bilang creative. So ano yung magiging advice niyo po sa kanya para i-pursue ang mga passion na tulad niyan? Para kahit na nag-state sila, mabigyan sila ng inspirasyon coming from you, syempre. Yeah. Ako lang po, simple lang ang style ko, ang method ko. So, kung serious sila, kung magustuhan nila yung acting, mag-aaral sila ng acting school, drama class, just to para matuto sila yung basics ng acting, natutuhan nila yung techniques, ganon. Pag alam na nila yon, mag-join sila ng any projects, plays, community plays, short Kahit films, lang. Oo, independent di ba? films para may life experience naman. Oo. Tapos sila na magde-develop yung self-development noon. Basta matutuhan lang nila yung basic techniques. Yes. Tsaka Naalala enjoy. ko nun. Oo. Naalala ko po nung ang ginagawa ko po nun nakaharap sa salamin. Tapos nagdadrama. Oo, ganun din. Like, Pero basta pero do acting classes to start. Kasi may mga teachers na they'll teach you, techniques. Pag alam mo na yung techniques, pwede ka nang mag-branch out na sarili mong style. Yun, Ano pa ang yes, advice ko? Self-respect, respect yourself, respect people, dignity. Walang shortcut sa acting. It's a trade. Pero so enjoy yourself, yourself whilst you're in that journey ba. But keep learning. Well, ako po, I'm still learning, and I'm still forever. Tama, no? Talagang ganyan yata yung mga yung mga naging achievers. Talagang very humble for a start. Yeah, Laging yeah, continuous ang learning. Oo, Yeah. totoo. Baka naman meron kang acting classes na pwede kami Ayun, mga mag-enroll. masterclass. Baka naman po, pwede yan. Tinatanong nga po ako ng mga alam niyo po, siguro baka down the track, I'd love to teach Sabihan po. nyo kami. Ayun. Oo. Sabihan nyo lang kami. Gusto ko Never yung too mga late po, Pilipino diba? community. Oo, Teka tama. muna. Ako magdidirektor ng kaunti. Pwede bang ibaba mo ng kaunti para kitang-kita ka namin? Sorry. Ayan. 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 Okay. Thank Gusto ko you. po sana siguro down the track, gusto ko sana magturo din yung mga Filipino community ba sa acting, kasi marami tayong stories, marami tayong i-share yan. dito eh. Oo. Kaya lang wala tayong avenue. Marami na tayong creative artists there. They're talagang creating their own work, and kailangan lang nila ng to learn more techniques. Platform. Especially now po, it's unlimited. Kasi even nga on YouTube, Oo nga. diba, you can actually create and, put up Yeah. your work. So, Oo. it's really a good Yeah. way. Pag Yep. with your foundation na ibibigay, baka marami talagang Yeah. Tatlo na mag-enroll sa class mo. Actually, marami ng mga nadidiscover ng mga talent through YouTube lang. Yes. Sa TikTok nga lang mali TikTok, konting lang yun di Pero, ba? Pero na napakahalaga, na no? ano sila. Dahil iba. Ito mga veterano Yeah, sila. iba pa Binibigay nila sa rin. grassroots yung Yes. kanilang talents through YouTube. Yes. Kasi yung iba, sabi mo nga, Oo. naduklasan lang sila sa YouTube. Sa YouTube. Pero ito Kasi- baligtad Ito yung mga Oo. talagang Yes, season. mga mga talagang talaga to. mga actor World sila. class actually. Sa Oo, na mainstream. sinishare naman nila sa grassroots, sa YouTube. mga yung kanilang talent. So, mabuhay kayo sa paggawa niyan, totoo. At Kaya syempre, nga. aabangan natin ang Aabangan inyong natin yan. series. Kasi Oo. nga nakita na natin yung mga, actually, petsa pinalaw na po natin. Anong petsa na mag-umpisa, Felino?
Mid-November po ang Oh, plano mid. namin. Wala pa kaming exact date. Wala Exactly. pa. Kasi- Update niyo po kami dyan. Oo. Just Oo, send us a update. note at Oo. babanggitin po namin sa aming promo para maano naman. Maraming salamat. So, gusto ko pang mahaba ang kaya nga lang, eh. kailangan may pakawalan may ka pakape namin. pala. Para matagal ang kwentuhan. Oo. So, ang ating programa, natanong na namin sa ito kaya lang, baka dahil may nagdaang panahon na, baka may mga nangyari na nagbagong perspective mo o may gusto kang idagdag, dahil ang Radyo Tagumpay is success, ano? Ano ang definition mo ng tagumpay? Sa akin po, ang tagumpay or success is doing the first step. Basta gawin nyo ang first step. Hindi yung awards, hindi yung nominations, basta kung writer ka, sulat nyo yung first sentence. Kung Wow. poets, sulat nyo yung first phrase. Kung filmmaker, yung film nyo po, meet with the person. Kung actor po, just do the first line. Tagumpay. Successful. Very, Ganda very naman. inspiring Oo naman yung nga. definition Yes. We'll mo. definitely Para- take the first step. Para tuloy na kaya namin palang Oo nga, gawain, nakaka-inspire. Yeah. Pwede nating anuhin. So, maraming salamat talaga sa pagbigay mo ng panahon para dito sa ating update panayam, no? Napakasayang kwentuhan. Dahil paborito natin na parating Oo napupunta nga. dito. Kaya. So, mabuhay ka at sana na naman mas marami ka pang magagawa na ang ating mga komunidad ay benefit from you. Yes. Yes, sa inyong Maraming talent. salamat po. Talent. Maraming Maraming salamat. salamat Okay. po. Salamat Muli. po. Paalam. Okay. Paalam muna. Okay, bye-bye. Ayan. Okay, let's hear the music, Andrew, as he goes out. Oh, it's already not there anymore. Okay, Ayan.